for almost all their shows. And now we're at the sequel. And I'm just so thankful to everyone who helped us make the first film, and now are helping us make the second film. And I'm very fortunate to be reunited with old friends. There are people who come into your life for a season, and there are those that last a lifetime. And as you grow older, mas hinahanap mo yung mga tao that can help you grow and can help you be a better person. And that's why simulan namin itong pelikulang ito ng two of my closest friends in the industry, Director Carlo Cantu and Director Zing Tulay. So, simulan namin siya as a tribute to the people who... Kasi when you're young, mga hinahanap mo mga kaibigan yung masasaya. Yung mga chill lang. Hanapin ko pa rin siya later in life, pero as you grow in wisdom, you look more for people who help you grow and help you improve and help you become wiser. And I'm so happy na nag-reunite din kami as friends. Kaming apat. May ganung pakiramdam that we all grew as people. And I've worked with almost everyone in this stage. Except si Bryce at si Emilio, lahat ng tao sa stage na to nakatrabaho kami. And lahat sila, I can guarantee you, mabubuting tao. At lahat sila ay tunay na mga artists who want to be better in their craft. I've made great memories with everyone in this stage, and I will forever be grateful for what we have all accomplished together. So sana, supportahan niyo ang aming pelikula sa MNF, and we are an independent. Hindi, isa lang ito. We are an independent production company. And sana unahin niyo kami. I'm not saying na hindi niyo panoorin iba. I'm sure the other films are excellent as well. Pero as an independent production, sana unahin niyo kami. And supportahan niyo kami so that we can make more stories that tackle these themes and talk about issues that are happening in the country. While being fun, entertaining, nakakakilig at nakakayak. So thank you so much everyone, and thank you to all the press who came here today. Thank you for supporting us. Thank you, Direk Kim. Yung sinabi ni Direk Kim kanina na parang, you know, people come into our lives for season. Kala mo kakanta na ng For Good si Direk. Alam ko mag-weekend na siya eh, no? Kala ko siya na yung mag-perform eh, di ba? Okay, before we begin our Q&A, papatiin muna natin our cast members. Let's start with Bryce. Bryce, if you can greet everybody and say a few words. Okay, hello everyone. My name is Bryce. I'm part of the Bar Boys cast as Jonas. Gusto ko lang po magpasalamat sa inyong lahat for giving your time para pumunta dito, and at the same time, humihingi na rin po kami ng tulong ninyo na supportahan po ang pelikula namin. Enjoy the night everyone. Thank you, Bryce. Salamat. Ito, the very busy Will Ashley. Hello po, magandang gabi po sa inyo. First of all, maraming salamat po sa mga kaibigan namin sa President People. Time din nyo para samahan po kami na i-share sa inyo itong makabulong pelikula na ginawa po namin na pinagkarapan namin. Yeah, thank you so much po. Thank you, Will. Of course, the multi-talented Benedicts. Hello po, magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Benedicts, nagmula sa universe ng Bar Boys the Musical as Eric Vicencio. Grabe, ang galing! Dito naman ay nagkaroon ako ng magandang oportunidad para ma-play ang isang manggagawang Pilipino na si Bong. So maraming salamat po sa paghugot sa akin sa musical at dinala ko dito sa universe ng Bar Boys. Benedicts, did you have to audition or hinanpig ka na ni Direk? Actually, araw-araw nag-audition ako sa from the stage pa lang, as in, pinapakita ko na somehow gusto ko maging worthy of playing a character inside the Bar Boys After School universe. Alright, thank you, Benedict. Thank you po. Of course, the controversial Sasa Girl. Ayaw mo ng controversial? Controversial, this is the most demure I've ever been in the age. Sorry, in real life and of course sa movie because I'm playing law student. Her name is Trisha Perez, yes, a valedictorian. So sobrang demure ko talaga. Sobrang demure ko talaga. So yes, this is another side of Sasa Girl na dapat abangan niyo. So watch the film December 25 and yes. Akala ko ba ikaw yung last line sa trailer kanina? Hindi, syempre, di ba? Well, mali mo.
gabi po sa lahat. Ako si Emilio Danes. I play Ziggy here sa Bar Boys 2 After School. It's my first ever movie sa MMFF. I'm so proud to be surrounded by greatness. As you can see, lahat ng mga artista dito award-winning. So it was really a good experience for me as a baguhan dito sa industriya na talaga matuto sa mga artistang to, and of course with direction. Right. So, yun, panoorin niyo po. We put in so much hard work into this film and sana gusto. Thank you, Emilio. Speaking of award-winning careers. Hello po sa inyo lahat. Ako po si Therese Malvar, and I play the role of CJ in Bar Boys After School. First off, I would like to say thank you for giving your time for us and for spending your day here with us para i-share lalo yung pelikula namin. So please to continue. Sana, ulitin ko sinabi ni Direk Kim, sana please panoorin nyo una ang Bar Boys After School para hindi po kami ma-pull out again, please. Okay naman, grabe. Sorry. Anyway, I think we all gave our hearts out for this film, not just because of the story na sobrang ganda ng pagsusulat, pero dahil din sa pagmamahal namin para kay Direk Kim. Talagang yes agad kami. Ako personally, nag-yes agad ako sa kanya because with our 11 years of friendship, what's not there to say yes to me? Thank you, Therese. Enzo, you're back. Ayun po, magandang gabi po sa ating lahat. Sa lahat po ng mga friends natin, from the media to the press, sa lahat po ng viewers din na nanonood online, kung may naka-online po ngayon. Maraming salamat po for being here. It means a lot for me, to us, sa lahat po ng mga fans po ng Bar Boys na nandito kayo para suportahan ang aming pelikula. And like what Emilio said, totoo lang po, 15 years na ako sa industriya, pero like Emilio, first time ko mag-Metro Manila Film Festival. Definitely, this is a solid experience for me. Ang tagal ko din hinintay ito, or bilang artista, dati pinapangarap ko lang maging parte ng Metro Manila Film Festival. And after 15 years, finally, I can say, I'm part of it because of Direk, because of our family. At sana po, supportahan niyo po ang aming pelikula. Very blessed to be here. Maraming salamat po. Thank you. What a way to have your first MMFF with Bar Boys Enzo, di ba? Akala ko mga kampanya ka, yung tayo mo parang ano na eh. Hindi rin naman sundan nun. Sanay na stage ng public speaking eh. Kian, sundan mo yun by saying first of all. Hindi, magandang gabi sa inyo lahat. Ako si Kian Cipriano, and I play the role of Josh Zuniga dito sa Bar Boys After School. Yung hindi nakapasa nung Bar Boys. Ito yung continuation ng story hindi nakapasa ba o hindi natin mamalaman, di ba? Pero mamamatay kami lahat sa dulo. Hindi normal na maging parte ng project na magkakaroon ng pagkakataon na magkaroon ng parang sequel. Nung unang Bar Boys namin na naging parte kami ng pinakaunang pista ng pelikulang Pilipino. Diba? Tapos ngayon, nasa MMFF kami. Sobra kami nagpapasalamat, sobra kami natatouch every time na merong mga lumalapit sa amin. Nagsasabi kung paano sila na-touch ng pelikula na to. And I'm just happy na kasama ko itong mga malulupit na actor na dito. At sa inyo, salamat sa suporta, sa oras. Masaya ako pag-rin na tayo na ganito promoting a film, talking about the film. So, it's that fun to me. Thank you, Kian. Rocco! Hello, magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Roma Lasino. First of all, thank you to everyone who's here. And we appreciate that you are sending the love tonight. And fun fact, years before Bar Boys 1 started, I was actually supposed to be Chris Carlson. So, nung nagkakusap kami ni Direk Kim, na sa akin napunta si Don, nagsisi ka pa. So, kaya kanina habang nag-usap pa, nagsasalita lahat, napaisip ako, ano kayo naging turn out din doon? Speaking of firsts, ito ang first sequel ko ng pelikula. That means we have all done
wonderful things together for this to happen. And to address yung concert injuries, hindi tayo mapulaw agad kasi rated PG kami. Lahat makakanood and you won't have any trouble sharing this with everybody dahil lahat ng age pwede manood. Yeah! Alright! And of course, Eric! Magandang gabi po. Ako po si Carlo Aquino and first time ko rin po mag-Memento. This year, thank you all for coming and gusto ko lang i-share yung sinasabi ko ngayon kanina na yung first script ng Powerboys is noong 2015 nakita ko sa email ko. Nung time na yun sinasabi ko sa kanya na gusto ko nang mag-migrate, gusto ko nang umalis dito, gusto ko nang mag-quit sa pag-aartista. Pero dahil binigyan niya ako ng fire, binigyan niya ako ng spark, nandito pa rin ako at umaate at ginagawa pa rin yung mahal ko. Maraming salamat. At yun din yung aim ng pelikulang ito, maka-inspire at maka-start ng movement para sa mga Pilipino. Maraming salamat po. Thank you, Carlo. And speaking of starting a movement, simulan na natin ang ating recitation, STQ&A, di ba? With our friends of the press. Meron tayong dalawang microphones on each side. Just approach and mention your name and where you're from. We start with CR. Where's CR? Come. Siya na ako na magtatanong para sa ating lahat. Alright, let's go! Hi, bar boys and girls. Ang tanong is for everyone, so hopefully makasagot yung mga cast or more than half of the cast can answer. Isa lang yung tanong ko, bibigyan kayo ng pagkakataon na gumawa ng kasas dito sa Pilipinas, ano yun? Siguro to set the mood, pwede nyo sagutin nyo na serious or in a light matter, pero to set the mood siguro simulan natin kayo sa napaka-demure na isa sa girl. Kung gagawa ka doon ng batas sa Pilipinas, anong batas yung gusto mo? Nakakaloka naman. Si Goldwyn yung nagtanong, di ba? Nakakaloka. Hello. Siguro I think, oh my gosh, ang hirap ng tanong ha, sa totoong buhay na. Pero I think, ako kasi hindi naman sa, actually nakaisip na ako, ayan. Feeling ko, gusto ko magkaroon ng isang batas na syempre dahil galing sa community, gusto ko magkaroon ng batas na nagbibigay pondo para makapagpaaral ng mga bakla walang pang-aral. Yes, kasi maraming mga bakla hindi nakakapag-aaral eh. Tapos, alam mo yun, syempre kapag matanda ka na tapos wala kang pinag-aralan at bakla ka pa, ang hirap ng buhay. So, you know, as a person sa community namin, gusto ko rin talaga bigyan ng onting tulong lang naman yung mga kabakla ng konti. Kasi marami akong friends na gusto talaga mag-aral talaga at hindi nabigyan ng opportunity. So, yun. Sinong next? Ako na. Pag-isip nyo. Kaloka? Diyos ko. Ako muna, at ina-address namin to sa pelikula. Pag public official ka o contractor o kahit sino ka pa, dapat mandatory yung transparent lahat ng salapi. Kasi nanakawan tayo na ninanakawan ng mga kontraktor, ng gobyerno, at hanggang ngayon wala pa rin nakukulong. Ang nakukulong lang yung mga maliliit na mga bagmen, yung mga maliliit small fish, but where are the big fish? That's why we don't have any accountability for them because there's no transparency. So kung absolute sunshine policy ang tawag dun sa ibang bansa, kita dapat lahat ng resources, lahat ng pera ng lahat ng mga politiko, lahat ng mga tumatanggap ng pera ng gobyerno. Number one yun. Number two, tingin ko kailangan natin ng mga batas na pipigil sa monopoliya ng mga ilang pamilya sa gobyerno natin. So I am very for an anti-dynasty law. Pare-pare pala kami. I speak for the whole cast na we would prefer na walang dynasty sa Pilipinas. Why? Because when you collect power and put it together in one sector and in one group, what you do is you make it hard to hold those people accountable. So if there are people in Congress, in Senate, in local government, at hawak nila lahat ng kapangyarihan, hawak nila lahat ng kumpanya, ibig sabihin, mas mahihirapan tayo to hold them accountable. And so we support ako personally, we support an anti-dynasty law and stricter, harsher punishment sa lahat ng tao.
Kailangan natin yun kasi mayaman ng Pilipinas na nanakawan ng tayo. Anybody else? The cast, Carlo? So kapag may hawak ng power ng ganong katagal at hindi nawawala sa'yo, nag-iiba yung judgment mo, nag-disconnect ka eh. So ako din, yun talaga yung unang kung mabibigyan ng pagkakataon. Sa itigil ng political dynasty. Who else? Anybody else? Therese. Kasi Rocco muna. Go ahead, Rocco. Siguro, hindi inventong law, but ibalik ang death penalty. For what cases? For cases that are very, the heavy cases. You know, we need to get scared. I believe the system was made for the powerful to get easily get away. So we need something like this. Different kinds of crimes are popping up at mild punishments. I agree with the harsher punishments, and we should have that death penalty para naman matakot sila. Anybody in Therese, go ahead. Wow, that was so strong. I think full on. Sorry, Therese, may request lang daw. Pag yung makalikod yung sasagot, please stand lang daw po kasi hindi nakikita. Yeah. Yes po, sir. Thank you. Go ahead, CJ. Yes po, sir. For me, I think full on transparency for all government officials. Talagang dapat naman talaga na may website para lahat na ginagawa nila, lahat ng papeles na binibigay nila, kitang-kita ng mamayang Pilipino because we have the right to see what they are doing. Wow. Thank you. Candidate number 4. Anybody else? Yeah, go ahead. Ako siguro, sa batasan para siguro tatlo yung gusto ko na masagawa. Una is magkaroon ng maayos na healthcare na nararapat sa mga Pilipino na maayos na masusuportan. Pangalawa, na yung suporta sa entertainment industry, magkaroon ng bantas kung paano prosper pa natin tulad na ginagawa nila sa Korea o sa Hollywood o sa India o saan man na may maayos na working conditions talaga. Pagka may sapat na support na from the government kasi hindi naman pwede puro private sector yung gumagawa, especially champion natin yung Filipino culture entertainment. And pangatlo na magkaroon ng divorce. Okay, so yeah. Alright, thank you, Kian. Painit si Dere. Go ahead, Dere. Ako ang dalawa na lang last. Kailangan natin ng reforma sa lupa. Dahil palagi nag-aapi yung mga indigenous groups at pagsasaka natin. Number 2, kailangan natin ng mas karagdagang benefit para sa mga magagawa. Which we have in the film. And in fact, the film also has an element of dynasties because the same people who proliferated the evil in my previous film show up in Barbaros. Spoiler. Spoiler? Di siya spoiler. Easter egg yun. Easter siya spoiler. Easter egg lang. Easter egg lang. Okay, thank you, GR. Archie, go ahead. Good evening, I'm Archie. Ang tanong ko lang, sa time po natin na mag-practice sa nangyayari sa bansa natin, tapos yung slow flow justice, yung justice na nadideny, tapos yung mga politiko pamatuhan sa pwesto, na gana, tapos may corruption din sa ibang sistema ng gobyerno tulad ng legal system. Tatanungin ko lang sa inyo, do you think that being a lawyer is still a non-honorable profession in the country? Ako naman po siguro sa sagot ng Sir Archie. One of the inspirations of Barboy's sequel, noong 2017, may nakita kong post. Sabi niya, kaya ako naging attorney dahil sa Barboy's. Kaya ko siyang pakalanan kasi consultant namin siya. He appears in a scene with Carlo. Si attorney natin. Sabi niya, kaya ako naging lawyer dahil 7 years ako nag-law school. And then I took the bar exam after I watched the film. So sabi niya, lawyer ako dahil sa Barboy's. Naging lawyer siya ng mga magsasaka, ng mga manggagawa. And viral siya ng pandemic kasi pinabayaran lang siya ng mali ng ano. And so, he inspired the character of Carlo in the film. And so, we are arguing in the film na
totoo yung paghihirap natin as Pilipino. Binabalidate namin yung pagod ng working students, yung pagod ng mga estudyante, yung unfairness ng sistema laban sa mga manggagawa. Pero we are arguing, karapat-dapat pa rin paglaban. Karapat-dapat pa rin tumuloy. At kahit na nakakatakot, kahit mahirap, you will still find fulfillment in the fight. And so, ako kasi yung gumawa ng pelikula na hopeless, totally hopeless at hindi. Sana ang mangyari pagkatapos panoorin yung pelikula, magkaroon ng lakas na loob yung mga tao na nahihirapan sa mga kanilang dapat. Whether it's sa pamilya nila, or sa school nila, or sa trabaho, or sa mga pinaglalaban nila, sana magkaroon sila ng tapak at pag-asa. And that's what we hope they take away from the film. Other cast members who are inspired by your characters, you think being a lawyer is still a noble profession? Hello po. I do believe yes. It's still a noble profession po. Kasi po, kakapanood ko lang ng musical, no? At sa musical ng Bar Boys, tinakal doon yung mga iba't ibang intent ng mga lawyers at mga estudyante. May iba, ano ba yung purpose mo na bakit ka nag-law school? May iba gusto nilang, nakakatawa sa kanila yung idea na gusto nilang pagtanggol ang bayan. May mga iba naman, yun talaga yung pananaw nila. May iba gusto magkapera lamang. Sasatayo ka doon. Ay, sorry. Nakalimutan ko. Pero ayun na nga, kakapanood ko lang ng Bar Boys musical. At nakita ko po na iba-ibang intent ng mga estudyante sa pagpapatuloy ng pag-aaral nila sa law school. And I believe na hanggang meron pa po mga tao na ang intention ay tumulong sa bayan, we will never lose hope on a brighter future and a better system ng government natin. So, ayun. Thank you. Iba ka ng talaga. Declare na nga ako ngayon. Ano ba? Wala nang kanal. Iiwan ko na sila sa kanal. Sorry. Joke lang. Thank you. Anybody else from the cast? Benedict? Sa akin po siguro, it's not really just about being good lawyers na magiging ano pa rin siya, noble job. I feel like it all boils down to becoming a good person, good people. Mga tunay at totoo at mabuting tao. Doon nagsisimula yung natin. And if kung ikaw ay isang mabuting tao, kahit ano pang profesyon ang tatahakin mo, magiging mabuti ka sa ginagawa mo. And I think yun yung role ng mga ganitong klase ng mga palabas, Bar Boys the Musical, Bar Boys After School, at sa mga iba pang palabas na nakatulad ng mga ganito na nagtatawag ng inspirasyon para mas maging mabuti pang tao. I think the real question there is, paano ba maging mabuting tao rather than isang maging mabuting lawyer? Kasi magiging natural na yun sa pagkatao mo. Una sa lahat, mabuti kang tao at may kinatatakutan ka na may hukuman at may hustisya ka kinatatakutan. Thank you, Benedict. Thank you, Archie. Sino? Ask Mr. Der. The same question. Do you still believe that being a lawyer is a noble profession? Yes. If the lawyer is noble. If he does his job. That's right. Like, as of now, I watch TV most of the time, 24 hours. There are young children being raped. So, how do we solve this? Sometimes the rapists and the relatives. So, yan ang pinakamasang club. So, how do they earn their living? How else would they raise people? And how do they take care of their generation once they get married and they were raped? Imagine, I think psychologically apektado na sila. So, I don't know how this could be done. Well, I know we have good lawyers. And I know we have good children. And like Cedric, he suffered so much as a child. Marami rin tayo. Kahit na, actually, sample ko lang ha, my mom and dad were not in a good conditions in Indonesia. I was really inisip ko, kung babiyahe ako, nagastos ako, may trabaho ako, tenga ako, masama ako, I just said, hindi alam niya ng taga-challenge sa ang art ko sa trabaho ko because that's my living. I provide each and every member of the family and friends through my work. That is it. Thank you so much. Thank you, Tito Odette. Thank you, Archie. Maraming salamat. Sa mga susunod na magtatanong, please
direct na lang your question to a cast member, okay? Para mas mabilis yung flow ng ating mga questions. Let me ask lang, siguro si Bryce, si Will, si Emilio, how does it feel like stepping into the set for the very first time sa Bar Boys? Bryce? Hey, this is my first time din po kasi na maka-work si Direk Kim. Actually, the story is talagang na-message ako ni Ate Terry na mag-audition for Bar Boys. So, nung natanggap ako, tapos nag-start mag-workshops with Direk Kim, it was really a different feeling kasi parang first time kong maramdaman yung parang ganong klaseng style ng directing at pagkain ng isang director sa akin. And so kung sasagutin ko yung tanong na how does it feel to be in the set of Direk Kim, talagang sobrang na-feel ko yung parang freedom ko as an actor to do whatever I want to do, whatever I naturally feel like in the scene, and hindi niya ako pinigilan sa kahit anong ginawa ko bilang actor. And no matter the outcome, sabi niya, yun yung ginawa mo bilang tao, so yun yung susundin natin. At talagang forever goes, 19 pa lang ako, sana mahaba pa yung career ko, pero tatandaan ko lagi ang bilang actor na huwag akong malimitahan sa mga galaw ko. Yun yung natutunan ko as an actor dito sa set ng Bar Boys with Direk. Nice. Thank you, Bryce. Will, ikaw naman, please. Ako naman po, first time ko ulit makatrabaho sa talagang after a year. And dami kong pinagdaanan. At itong Bar Boys yung parang pagbalik ulit sa pag-choreograph ng TV. Kaya naging, para sa akin, naging challenge ko talaga siya. Kasi ang tagal ko nawala sa pag-arte. Talagang yung pinag-play ko sa loob ng bahay ko yung sarili ko. Kaya sobrang nalibago ako, but at the same time, sobrang naging smooth talaga na parang nag-round ako, nabalik ako sa kung ano yung purpose ko, kung bakit gusto ko itong pag-arte. Tinulungan ako ng Direk Kim and of course kasama ang cast ng Bar Boys. Kasi sobrang gulo talaga ng utak ko that time, sobrang gulo yung mga nangyayari. Pero grateful ako kasi talagang ginaid nila ako sa tama. Ito, nagawa na namin dito. Alright. Here? Siyempre, sobrang na-culture shock ako nung pasok ko sa set na. Totoo ba? Sa set na ni Direk Kim. In a good way. Okay. Kasi, as a pag-comment dito sa industriya, sobrang hands-on ni Direk na win-workshop niya ako kahit hindi ko eksena. So, I really learned a lot here sa Bar Boys kasi syempre, minsan lang naman maka-work mo yung mga award-winning actors. Of course, award-winning director din. So, talagang parang akong sponge sa set ng Bar Boys. Really just trying to soak in everything talaga. And hopefully, actually not hopefully, definitely, madami akong madadala sa mga susunod kong mga projects. And of course, yung mga friendships na nangyari lang dito. So, yun. Thank you, Emilio. Okay, let's start from there. Okay, go ahead. Please introduce yourself. Hello guys, I'm Axel Gretchen. I'm a micro-influencer, showbiz commentator from Butterfly Gretchen. First of all, congratulations on this new project. I just wanna ask Direk, Ma'am Model, Emilio and Therese. I have two questions, but iisipin ko na lang. I see Bar Boys as a passion project. And kanina na-mention ni Therese na she's afraid that baka ma-pull out agad. And my question is, as an actor, because this film is all about perseverance, dream, ambition, and dedication. How do you select your project? Do you select your project based on its mass appeal or blockbuster appeal, or it's still important na kumuha ng project na medyo niche? And ang pag-abot ng pangarap, hindi siya madali. So my question is, as you reach for your dreams, how do you take care of your mental health? Okay, it's a loaded question. So isa-isahin lang muna natin. When you choose a project, what do you consider? Therese. You may go. Like, may I go out muna siya? For projects,
considered the blockbuster appeal since una pa lang naman ako nag-start sa mainstream. This is actually one of my first mainstream projects. First MMFF ko rin siya. I have lived and breathed in indie film, so having the mass appeal, blockbuster appeal in my head, hindi ko talaga siya na-consider ever. It was really about the story itself. So the story is king. Inisip ko talaga kung ang unang pumapasok sa isip ko kapag nagbabasa ng script ay kung sincere ba yung message ng writer, yung message ng direct, yung character ko ba ay maayos yung magiging boses niya sa manonood. Tama rin ba yung gagampanan ko? Tama ba yung mensahe na gusto niyong maipahiwatig? And lastly, the whole film itself, the whole message itself of the story is really meant for society to listen to. And also in terms of characters also, I always try to think, is this the story that I should tell? Kasi marami din mga pelikula na may offer sa akin. Pero parang ibagay sa akin, parang may mas nararapat pa para doon. So yun yung mga naiisip ko. And then the second question, when achieving my dreams, paano yung mental health ko? I think it's what Barboys will also tackle, and which Barboys also tackle in Barboys 1. Choosing the right people, the right circle to be with you. Kasi mahirap yung lagi kang umaangat patungo sa dream mo na hindi mo na nakikita yung ground, yung floor, yung earth, everything there. Matatakot ka kapag umaangat ka. Mas lalo ka matatakot mag-fail. Kasi mas tumataas na yung drum ko. And then I realized that when I chose the right people with me, doon ko ma-realize na if I fail man or if I succeed, I would still be the same terrible bar to them either way. So hindi ako magpe-pressure kung magsasucceed ba yung certain goal ko or not, for as long as I still am with the right people who hold me down and ground me. Emilio? Hello po. Magandang gabi po. In terms of choosing projects, since bago lang po ako, 1 year pa lang po dito sa industry, so wala po akong karapatan na pumili. Pero sa Barboys po, I was invited to audition po by 9 films. Oh, wow! Honestly, sobrang saya ko nung binigyan ako ng chance kasi fan po talaga ako ng Barboys yung una film. Naalala ko yun, it was one of the films na ginamit ko pang preparation ko for my first ever acting project na Pamilya Sagrado. Kasi my front element din doon, and ako kasi yun din yung ginagawa ko para sa project. Talagang I tried to research about my role, I stumbled upon Barboys, and talagang na-inspire ako doon. So, to be working now with the creator of a film that I really like, it's a dream. So, ayun. And I guess with mental health, tama po si Therese. I also retrieve my circle, my family, really is my number one talaga. Win or lose, I think, I know na sasaluhin nila ako. I think you have to find that tribe that you have. And once you find that, I think it will be a lot easier for you to take risks. So, Direct Kip? Pag-isip ko, Sige, ikaw din. tinatanong ano doon yung pinili. Good evening to each and everyone, and thank you also for being here. Barboys. Matindi ang Barboys sa akin. Hindi ko makakalimutan. That time, I had a chance to be with Miriam Defensor sa isang affair, and the late Senator, sino yung namatay natin na budget. Anyway, we were together. Oh my God. I watched her, how she talked, and natatakot ako, although I have relatives na kasi fiscal, lawyers, iba pala pag ibang tao. Ano the next sabi ko, Miriam Defensor. Alam mo, first day natin, namalakad ako, nakinig ang bibig ko, hindi ko alam kung darating ako sa pupuntahan ko sa totoo lang. Matama ako
babae. Pero iba si Maria, ginagampanan ang tao. Eh kung malansi-lansi ako at makulong. Akala ba ako na direct? Yun na. Nakaba direct naman po. But otherwise, you did a very, very hard job there. I know that. And I thank you. Up to now, thank you everybody. I think kayo ba? Kasi hindi naman lingin sa kaalaman natin that you've grown in age, physical and physical challenges of the shoot. Pero I'd like to say I think the Justice Hernandez role and the way you play it will be one of your legacy characters. And ako, nakapanood ko na kasi pinanood ko na sa big screen for the first time yung pelikula. And after that, pinulungan ako may mga consultant ako directors. Pinulungan nila ako, sinabi nila, this is the performance of a lifetime about Mami O. And it is the kind of performance that you can only get when you have a 50-year love affair with the craft of acting. When you've done the work, when you've suffered, nung napakarami ng pinurusok ng buhay, ang dapat na na-experience, pero mahal na mahal mo pa rin yung pag-acting. And that's, naiiyak si Carlo. Ilang years ka na. 30 pa. Ilang tayo na kung dito? 30 years pa na si Carlo. Pero yun, that's the kind of performance that only, and you've seen it, guys. You've seen it. Everyone in the staff, diba? And it's this crew in the cast, you've seen it. It's the kind of performance that only really happens with 50 years of devotion and love for something. And so, thank you, Mami, for that. To answer the question, how do I choose projects? I choose it based on what makes me angry. Yun ako na filmmaker. Doon ka na kumotivate rin. Oo, kasi sorry, minsan masyado tayo mabait as a society. Rally-rally tayo, tapos hindi man na natin pinapakalanan yung mga magnanakaw. We organize, but then we stay complacent after a while. Humihina na yung movement or pinapatawad na humihina yung mga tao. No, we should stay angry kasi ninanakawan tayo, nilulokon tayo. Kinukurakot yung pera natin. So, hindi ito time para magpa-sweet. And so, a lot of my filmmakers fueled by that energy. With regards to mental health, I totally agree with what Emilio and Felice were saying about the support system. But to add, I think life is an endless search to figure out who you are as a person. And you see that in the script as well. Like, see, character ni Enzo in particular, nagsistruggle siya to figure out who he is after success. Tagumpay siya, pero hindi siya masaya. Diba? So, life is an endless search for meaning and purpose. And I think, maliban pa sa, syempre, dapat magpa-therapy ka kung afford mo, dapat kumapit ka sa mga kaibigan na alam mo will help you grow, kumapit ka sa pamilya mo because they will support you all the way if you have a good relationship with them. I think it's also important to not only look for happiness but also fulfillment. Nahanapin mo rin kung ano yung purpose mo sa buhay at ano yung gusto mo mag-iambag sa mga taong nakapalibot sa buhay mo. Kasi kung puro sarili mo lang yung iisipin mo, after a while, draining din siya. After a while, kumikitin yung perspektibo mo sa mundo hanggang hindi mo na-realize, ikaw na lang yung pinagsisilbihan mo. And that is not a very fulfilling life. Alright, thank you, Direk Kim. Thank you, Gretchen. Let's limit na one question na lang, no? Para mas marami sa dami nakapila. JN, June Dardo is next. Go ahead, June. Congratulations. After doing this film for the first time, second time, direct din pinangarap niya bang maging abogado? Nagkaroon ba kayo ng pangarap? Tatanong kayo, mga abogado, iba, hindi mo lang abogado, mababait, at matulungin. May na-inspire ba sa inyo? Na-inspire ba ka ng abogado? May Marble. Si Rocco, sagot.
Nung Tito Jordan, nung ginagawa po namin yung one, naalala mo yung isang eksena doon namin, kailangan kami i-Xerox, tapos nakakausap ko yung mga law students talaga. Nung nakita ko po yung mga books, sabi ko, never will I ever go that path. Kaya hanga ako sa kanila. You cannot stop learning and being updated. Kaya sabi ko sa yung mga lumalapit sa amin, yung nakaka-inspire na. Di ba, naging lawyer ako dahil sa Portland. Sabi ko, I'm so proud of you na tayo nagawa. It's a feat para magawa. That's true. Carlo, ikaw, na-inspire ka ba? Oo, abogado. Abogado. Baka ano na lang siguro, tutulong na lang ako nang hindi ako abogado. Kasi masyadong mahirap o oras, ang daming panahon na kailangan i-google para sa pag-aaral. And I think, sasagutin ako ni Justice Hernandez, I don't care about what you think. Diba? Thank you po. Enzo, ikaw, na-inspire ka ba? Politiko yun eh. Ako naman po siguro, in a way, yes, na-inspire ko. Pero tingin ko, mga marami po ako makakaaway. Kasi ipaglalaban ko po kung ano yung tama. Saka, puro bono. Kaya, yun lang po. Yabang ka naman eh. Si Direk kasi masyado siyang masyadong emotional, passionate. Sa kanyang mga tapos sa mangyayari, di ba? Marami po akong kaibigan na lawyers. In fact, sila yung inspiration ng Bar Boys. Nakikita ko kung gaano kawala silang oras para sa mga bagay-bagay. Ayaw ko pong gawin. So, hindi ko po siya kaya. Tsaka, ano po ko, opinionated, masyado na tao. A lot of the practice of law is just interpreting the text. And yun nga, sabi ko sa first film, I don't care about your opinions. And I'm very opinionated. Baka hindi ko kaya, makumagsak ko. Tama. Kaya naman how do you entertain the moviegoers na seryoso ng batas to? How did you make it entertaining? Oh, yeah. So nakita nyo naman yung trailer namin, daming kay Plakat kay and ano po siya, if you remember, actually number one, you don't need to watch the first film. Kasi this is a standalone. Okay. So in the first 30 seconds of the film, sinamarize ko lang, ganun na kabilis. Law students kami dati, hindi pumasa si Josh, si Chris nag-abroad, umuwi ngayon. Yun lang. That's all you need to know, and the film is standalone. It's entertaining because it's very funny. Saka basically student life dito eh. If you remember, sobrang dami namin mga scenes sa first film na got people so hooked and entertained. For example, yung scene ni Toran na may tarpaulin siya, na may backup pala yung pamilya niya na good luck next. Parang good luck. Pero kami ganun. May tarpaulin scene, nalabas sa next trailer namin with Clarissa sa Usuyo. It's a play on that. And then, ang nagpapasaya sa pelikula hindi yung topic. Ang nagpapasaya sa pelikula, characters. Right. If you recall, si Toran is si Darius character. Si Carlo, yung dynamics ng barkada is what makes it entertaining. I'm not gonna make a film na ibabasa lang po sila ng 20 hours. Diba? Oo, diba? Kasi manunod ko. Except, di na, sana, ang gumawa na lang ako ng, parang documentary na ako on practice of law. So I really try to make my films entertaining and infuse it with humor, with heart. Pero warning na lang siguro magdala kayo ng maraming issue. Kasi meron ako isang actor na nagpipili, the whole time nasa pipili siya, hindi siya umiyak. Pero dito sa pelikula, 9 times siya umiyak. Si Emilio po. So, gulgul siya, 30 minutes. So, dala po kayo issue. So, it's not what makes a film fun is not the story. It's the cast, it's the characters. And so, yung timpla, the strength of this film, kasi kakagawa na, is really the timpla of the characters. Na yung laro within the scene. That's why you have characters in the lawyers. You have Ziggy, si Emilio, si Bryce, si Clarice. Hindi sila lawyers, so may perspective sila ng mga ordinary tao. Nice. So it's very relatable, it's funny, and it's nakakaiyak. Very good. Para mawala yung stigma ng seryosong pelikula, di ba? Congratulations. Thank you, Jay. Last na lang din
po, actually po, kahit yung float namin, parang nakakatawa siya. Basta wala spoil, hindi, hindi sa spoil, basta wala naman may budget, namin sa pagpapatawa sa float. Okay, thank you, Jay. And we're down to our last two questions. Amber, Nabus. Hello! Ako. Good evening sa inyong lahat. Congratulations. Una-una gusto namin magpa-thank you dahil sa mga magagandang insight ninyo sa current event natin. But doon na papunta yung question ko because Marboys, paano mo gustong promote ito sa mga non-believers ng law, mga batas, sawang-sawa na sa mga nakapanood sa mga hearing sa Kongreso, sa Senado na parang wala na silang paniniwala, sumuko na sila. So, since entry ito sa Metro Manila Film Festival, paano mo gusto encourage yung mga, especially the young generation, na mapanood ito? Yes, anybody can answer. Well, actually, all the more, pag-update na ako sa nangyayari, galing ng mga kaso, all the more na kailangan nila mapanood ng pelikula na to, hindi para digdigin sila nung katotohanan lang o nung matrigger lang sila dun sa nangyayari. Pero sinasabi ko kay Direk kanina bago ko yung mga dito. Ito yung klase ng pelikula na matalino, pero sobrang makaka-relate ang bawat Pilipino sa mapapanood nila sa characters na sakto pa na rated PG kami. So ito yung pelikula na kahit hindi tama si Kip, hindi siya dun sa topic ng law, it's more of yung sistema ginagalaw at kung paano nag-react yung bawat parte ng pelikula natin doon. PG, so ito yung pelikula na kahit ko, masasama ko na hindi ko kailangan mag-worry na, uy, baka yung mapapanood na hindi masyado. Kasi ano to istorya siya ng buhay ng bawat generation na meron kami dito sa cast. Mga bata, mga Gen Z, mga millennials, ultimo sa parte at sa generation nila dito ko, makakarating sila dahil isa siyang pelikula sa paghahanap ng sarili, ng paghahanap ng kahulugan sa kung ano yung ginagawa. Yun yung hirap na pinagdadaanan natin sa buhay natin, na kahit hirap tayo, ano tayo choice, dinadaanan natin dyan. So, yun yung sinasabi natin. But we have to remember, meron tayong mga audience, movie goers na ayaw ng mga preaching movies, diba? Yung nagtuturo, ay malayo sa preaching ko ito video. Malayo. Meron na akong ganong mga ginawang films, ito yun. Because Marboys has always been a barkada friend with